Vice President Sara Duterte nagsabi na hindi na dadalo sa National Bureau of Investigation. Ang ilan sa kanyang rason, inilahad ng Vice Presidente sa isang liham. Si Rod Lagusad sa Sentro ng Balita Live. Rod? Joshua, tama nga hindi dumating sa National Bureau of Investigation ngayong araw si Vice President Sara Duterte. Kasunod pa rin to ng sabina ng NBI sa ikalawang Pangulo. Kasunod pa rin ng umano'y banta nito sa buhay ng Pangulo. Tanging ang abogado lang ni Vice President Sara Duterte ang dumating sa NBI. Dala nito ang liham kung saan nakasaad na hindi na dadalo si VP Sara, kasunod na rin anya ng payo ng kanyang mga abogado. Kasama sa nakalagay na rason dito na si Justice Secretary Remulla ay ang Administrative Superior ng NBI na anya ay alter ego ng Pangulo. Habang Executive Secretary naman ang tumatayong Chief Alter Ego ng Pangulo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, tama naman ang sinabi ng pangalawang Pangulo na nasa ilalim sila ng DOJ. Binigyang diin niya na bahagi ng mandato ng ahensya na magsagawa ng investigasyon pagdating sa banta sa buhay ng Pangulo at iba pang matataas na opisyal sa bansa. The investigation will be impartial. Kami mananatiling NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan, ng lahat ng tao. So, hindi natin siya masisisi kung gano'n ang pag-iisip niya, but then kami nananatili, malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan. Kasabay nito, binigyang diin ng kampo ng pangalawang Pangulo sa liham na walang anumang banta na ginawa ito laban sa Pangulo. Naniniwala na anila sila na lalabas ito sa isinasagawang investigasyon ng NBI, ang konteksto na naging press conference. Kasunod naman na naturang liham na ipinadala ni Vice President Sara Duterte, nilinaw naman ng NBI na wala silang natanggap na sworn statement o counter affidavit na mas magandaan niya para sa kanilang isinasagawang investigasyon. Ayon kay Santiago, mapapabilisan ang proseso kung humarap na lang ang ikalawang Pangulo sa kanila. Kasunod nito, ayon kay Santiago, kanila nang iipunin ng mga ebidensya. Kabilang na dito ang mga naisagawang interview at mga statement. Sa darating na Biyernes ay ang huling araw ng investigasyon para sa mga nasibpina ng mga journalists at bloggers na kasama sa isinagawang press conference ng ikalawang Pangulo na subject ng investigasyon ng NBI. Pagka wala na, uupo na kami yung panel of investigators. Uupo na kami, pag-uusapan naming mabuti ito. Pero alam nyo naman, holiday, siguro baka twice a week lang kami makaupo at mag-aral. 5 panel kami, puro abogado. Ay yung percentage ng pagkakamali ay siguro malaki na ang 2% ng pagkakamali. Dahil kami talagang yung katotohanan lamang ang palalabasin namin. Ayon pa kay Santiago, asahan na maaring lumabas na ang kanilang rekomendasyon sa Department of Justice na lumabas sa January. Pero sinabi ni Santiago na bukas sila sakaling magpadala ng counter affidavit si Vice President Sara Duterte habang kanilang isinasagawa ito. Joshua, sa bahagi naman ng investigasyon sa umano'y banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte, ayon sa NBI, patuloy ang kanilang isinasagawang investigasyon dito. Ito'y sa kabila ng hindi pa nakakapagbigay ng detalye ang kampo ni Vice President Sara Duterte patungkol dito. Joshua? Maraming salamat, Rod Lagusad.